Meron daw lihim si VP Sara na ikinatatakot niyang mabunyag. Nga ba? You think boba si VP Sara para ano? Para magtago ng skeletons in her closet, right? Alam niya yan. Sa tingin ko mga kababayan, matalino ang ating... Ay, thank you Ate Patricia Quintos Valdez sa review para sa aking page. Really appreciate it. Okay. Alam ni VP Sara at siya naman ay politician, public servant na and narinig ko rin to kay Chavit Singson, na once na ikay tumakbo bilang vice president, alam mong magiging target ka ng napakaraming naghahangad rin na maging presidente after matapos ang term ng isang nakaupo. Kasi ikaw, being the vice president, you are one step closer to becoming the highest leader kasi nasa second to the highest ka na nga eh. So target ka, being the vice president, ng sari-saring paninira, pati impeachment. Okay, character assassination, lahat na. Balita ko nga, meron daw, sinampahan ng ipapa-impeach talaga si VP Sara, pinapa-revive yung at least sa ombudsman, papakulong si VP Sara mga ate kuya. Kasi di ba may nag-file na naman ng kaso na may nag-file ng reklamo na investigahan ulit ng ombudsman yung kanyang confidential funds. Ayaw talagang tantanan. Yun kasi yung nakita nilang butas. VP Sara, mag-ingat ka, baka mamaya yung kabayo veneer, isa yun sa mga naglaglag sa'yo. Peking Duterte supporter naman yun. Plus, yung mga inabutan mo dyan sa OVP, hindi mo naman tao, yung mga plantela yan, di ba? Mga matatagal na yan dyan sa OVP, malay mo, kahit ang mga pinklawan ang mga yan mukhang mabait na sa'yo, mga traidor pala. Mga kababayan, uulitin ko lang ha, ang mga staff sa OVP ay hindi mga appointees ni VP Sara. Matatagal na yung iba dyan, panahon pa ng kung sino-sino, ni Binay, ni BFF Lenny, at kung sino-sino pang mga nagdaang vice president. Hindi yan mga hindi lahat dyan mapagkakatiwalaan ni VP. Dalawa dyan, na-meet ko, or kilala ko kung di ko man na-meet personally, at alam kong traidor. Plus yung Chupanga na yan, hindi na dapat mapagkatiwalaan na nagmamalaki siya na siya ay speechwriter ni VP Sara, ultimo punctuation, hindi marunong gumamit. Hoy, Chupanga, GPT. Ha? Kasi di ba pinagmamalaki niya, staff siya ng OVP or nagtrabaho siya for VP Sara. Ba't wala ka na doon? Duterte supporter ka pa rin naman ngayon. Ang pinoproject mo, ikaw ay Duterte supporter. Bakit mo ginagago si Ma'am Hanilet kung totoo kang Duterte? Ba't inaaway mo si Kitty? Diba? Kaya yung mga alpotera, yung mga alpotonista o oportunistang team na yan, pagdudahan nyo na mga ating. Kaya nagkaroon ng Team Alindog versus Team Oportunista dahil nahalata namin na parang hindi totoong Duterte supporter sa mga yan. One of them is Chupanga. Na itong Chupanga nagyayabang na siya ay tao sa OVP or maybe naging part siya ng OVP pero mukhang tinanggal na. Baka nalaman din ni VP Sara na isa siya sa mga nagtatraidor. So ano ba yung mga lihim ni VP Sara? Pero kung tatanungin yung mga nagkuya, wala yang itatago. Right from the start, alam niyang magiging target siya ng character assassination dahil nga banta siya sa sino man ang gustong tumakbo na papalit kay Ngiwi come 2028. Kasi vice president na siya, alam nga namang mabahag pa ang buntot niyang tumakbo bilang highest leader. Nandun na siya no? Nasa taas na siya One step higher, nasa hagdan, isang hakbang na lang, presidente na. O ay mabango ang pangalan ni VP Sara ngayon kahit na sinisiraan siya sa confidential funds na 2020. 3 taon na ate ang nakakalipas, yun pa rin ang kinakalkal nila. So sa tingin ko, napaka-smarte naman ng ating Vice President, hindi naman siya gagawa ng monkey business na pwedeng maging butas at magamit laban sa kanya. Pero itong ninangaknak nitong anti-Claire na ito ay natatakot daw si VP Sara. Sa alin? Sinagot ng palasyo ang mga tirada ni Vice President Sara Duterte hinggil sa kredibilidad umano ng Independent Commission for Infrastructure. Takot ka bang may mabunyag? Sabi, sinupalpal pala. Palasyo or si Auntie Claire, being the, di ba, tumatayong spokesperson ni Ngiwi, sinupalpal ang pahayag ni VP Sara laban. Hindi lang naman si VP Sara ang bumabati ko sa ICI. O ano sabi ni Kiko Barsaga?
Biglang tumanda si Vince Dizon na haggard ng bonggang-bongga pero wala pa ring napapakulong. Sa DPWH, 'di ba yung mga engineers na mga kakontsaba ng mga contractors, yung mga ka-tie up ng DPWH, bakit ang daing-daing mga flood control na ghost projects naman pala? Kung meron man, sira-sira, durog, substandards, nahagard na ng bonggang-bongga si Vince Dizon, wala pa rin napapakulong. So yung Independent Commission on Infra na yan or ICI, mukha namang walang silbi. Natural, mababatikos ni VP Sara yan. Ay, saan ka nakakita kung saan-saan ang parte ng Luzon, even in Manila, ha? And NCR, pati Ilocos Norte, binubulgar na ni Chavit Singson. Ano sabi ni Chavit Singson? Paspas na raw ngayon mga ate at kuya sa Ilocos Norte, sa balwarte ni Nangiwi at ni Sandra, yung anak niyang mukhang tomboy. Paspas na raw ng pash-pash na ng paggagawa doon ng infra. Kahit gabi, pinakita ni Chavit Singson, kahit gabi, tuloy-tuloy ang construction para huwag mabuking na wala silang projects. Nakapag inimbestigahan, pagmamayabang, ito naman ang proyekto, pati gabi, gina-overtime, pash-pash ng bonggang-bongga. Lahat bumabatikos sa mga flood control projects, sa mga ghost infra projects. Ay natural, magsasalita si VP Sara. Biro mo kung saan-saang parte ng Luzon, puro ghost projects, pero Davao ang gusto nyong unahin. Na wala namang nagibang flood control project sa Davao. Ang ganda pa, may mga pedestrian, may mga walkway pa or whatever. Ang gandang pasyalan ng mga flood control projects doon sa Davao. Uunahin nyo ang Davao? Tapos nagtago na si Zaldico, naka-tie up ng, di ba, ng mga Diskaya. Ikinanta ng Diskaya, si Zaldico, pati si Tambaloslos. Tapos hanggang ngayon, wala kayo napapakulong na buhaya? Ilan ang buhaya dyan sa lower house? 320, more or less? Wala kayong mapakulong kahit isa? Paka-inutil nyo naman. Ang daming mga netizens ngayon na nagpo-post sa social media na yung lugar nila, ayun ang flood control projects. Marupok, hindi tinapos, tiniwangwang. Pangit. Yung iba wala. Pati si Sisa, nakita yung mga insertions. Na yung mga flood control projects niya all over the Philippines ay mga durog-durog, lalo na yung nasa Tarlac. So, nagbuo kayo ng commission na babudgetan yan mga kababayan. May binubuo, mamaya pag-usapan natin, may isa na namang binubuo Ngiwi na departamento. Every department paglalaanan ng budget. So ang solusyon ni Ngiwi, kapag may mga iskandalong ganito, magtatayo ng department or commission or office para budgetan. Pera na naman, pinaglululoko tayo mga ating. So paglalaanan mo ng budget yan, even yung babaeng ahasay na nagpatayo ng parang film center, di ba? Yung nagreklamo siya, sabi niya sa Diskaya, mahiya naman kayo, ba't itong pinagawa ko na film center for the Philippine history, kuning-kuning na mga filmmakers? Bakit may mga crack? Bakit tumutulo ang kisame? Ito mga Diskaya, mahiya naman, sabi ni Butod, di ba? Tayo kayo ng opisina, departamento, agency, na paglalaanan ng budget taon-taon, pero inutil naman. Tingnan nyo na lang wag na tayo lumayo. Ano yung departamento ni Gadon? Or yung opisina ni Gadon? That's di ba? For poverty alleviation, Commission for Poverty, hanapin ko. Di ba, bumuo ng panibagong opisina for Gadon? Parang office na. Commission ba yun for poverty Si Gadon ay Presidential Advisor. Si Gadon ay Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Ang tanong mga kababayan, na-alleviate na baga ang poverty sa Pilipinas? So ano to? Within 6 years, mababawasan ang mga mahihirap?
Parang nadadagdagan pa, hindi lang mahihirap, nadadagdagan pati adik. Lumalala ang krimen, ang mga bata tamad mag-aral, maya't maya tigil ang pasok, konting ulan, walang pasok. Ngayon na naman may mga schools na hindi mag-o-open ng classes kasi nga may influenza outbreak, something. Ginagawa nilang tamad at bobo ang mga bata. Ako na magsasabi sa inyo mga kababayan, ha? Total ako naman ay teacher. May mga nakaka-graduate ng elementary, even high school, na ang hinang bumasa. Yun, reading, writing, arithmetic, bulok sa tatlong yun. Or arithmetic. Bulok sa 3 R's. Reading, writing, arithmetic. Pero yung R na arithmetic po yun. Bulok, bumasa, hindi makabasa, hindi makapagsulat ng tamang spelling ng mga words, at takot sa numero. Dati elementary lang ang ganyan. Pero Diyos ko po, kung ikaw elementary graduate, tapos tutungto ka ng high school, hindi ka marunong bumasa, kakayanin ba ng utak mo ang high school? Or ang junior high? Ngayon po, mga gumagraduate ng grade 10, tatawid ng senior high for grades 11 and 12, bulok, hindi mabilis bumasa. At yan po ay nakakapilay ng economy. Yung mga bata na yan na mahina sa pagbubasa at pagsusulat at takot sa numbers, mahihirapang mag-apply ng trabaho yan. So, paano ma-alleviate ang poverty within 6 years ng, hopefully, wag nang abuti ng 6 years? Nagtayo ng opisina for poverty alleviation, binigyan, kumbaga nag-imbento na lang ng pwesto para kay Gadon. So, babudgetan din yun. So, yung babudgetan mong opisina or ahensya, ay kurakutang malala ang mangyayari doon. DPWH pa nga lang, kurakutan na eh. May itatayo pang panibagong department mga kababayan, mamaya pag-uusapan natin. So, basahin ko lang yung article again. May kinatatakutan daw si VP Sarang Mabunyag. Sinagot ng palasyo ang mga tirada ni Vice President Sara Duterte hinggil sa kredibilidad umano ng Independent Commission for Infrastructure. Hindi ganito magbasa ang mga bagong henerasyon mga kababayan. I mean, hindi mo kailangan maging mabilis magbasa, pero dapat malinaw. Right? Bulok talaga mga ating. You know what? When I was in the Philippines, mga kababayan, may binigay sa aking book na parang kasing mas manipis lang ng konti sa pinagbebenta nilang Salamat PRRD book. Parang kasing kapal lang ng cellphone kong dalawa. Yan. Hindi, kasing kapal din pala ng ganyan. Na libro. Natapos kong basahin in one day. Alam niyo, sabi sa akin nung mga estudyante, imposible natapos mong basahin yan in one day. Sabi ko, kaya ko nga basahin yan na 3 oras. Kasing laki lang ng pocketbook. Ang isang pocketbook, kaya mong basahin ng isang upuan, right? Within an hour, kaya mong basahin. May pocketbook pa ba ngayon? Mahilig kasi ako dati sa pocketbooks. Yung mga precious heart romance, kuning-kuning. Gulat na gulat ang mga estudyante sa akin. Ma'am pa naman ang tawag. Ma'am, paano naubos mong basahin ng isang araw? Kaya ko basahin 3 oras. Naintindihan mo? Of course. Hindi sila makapaniwala. Ang alam ng mga estudyante ngayon, mga kababayan, ang isang libro ay 5 buwan mong babasahin. Isang semester. Ay di ba tayo noong mga nag-aaral tayo, parang ano nga yan buong school year ang isang libro, right? I think, right? Tama ba? Buong school year. So, 10 buwan mong mauubos basahin yung libro. Ay kung uupuan mo naman at babasahin, mababasa mo naman yun. Kung di mo maintindihan, magtabi ka ng dictionary. Di ba ganun yung training natin? Magtabi ka ng dictionary, kung wala kang mahanap na dictionary, read between the lines. Kunin mo yung context ng sentence. Kung hindi mo alam yung meaning ng isang word. And then maybe makakapag-isip, ano pa yung ibig sabihin ng word na ginamit? Dito sa isang pangungusap na pangungusap talaga. And then kung wala, ganun. Context clues ang gagamitin mo kung paano ginamit yung word na yun sa isang sentence. Kung wala kang katabing dictionary, manghang-mangha ang mga bata ngayon. Tapos kapag nagpapa-essay writing essay writing ako for assignment, mga kababayan,
when I had my training sa pagtuturo. Ala, ating talagang, mamumula ang kanilang assignment sa dami mo ng bibilugan at iko-correct, 'no, na mga assignments. Ang bobopol ng mga bata ngayon, pasintabi, iba tayong mga nauna. Kasi 19 na ako ngayon, kayo ba 50 na? Ang hihina talaga nila sa writing, lahat na, ano ba yung mga batang ito, pero wag ka sa game, ang gagaling mag-mobile games or whatever. Doon laang, puro mura, doon sa, magaling sa pagmumura. Na-alleviate ba ni Gadon? Ayan yon. Ano ba sabi din sa press briefing ni Kuning-Kuning Auntie Claire, iginit niyang tila kaawa-awa raw ang mga opisyal ng gobyerno na puro paninira lang daw ang alam. Hindi kayo sisiraan kung walang mahahanap na kasiraan sa inyo. Tama? At kung may mga naninira man sa inyo, kadali niyong suplahin ng mga facts. Hindi totoo yung mga sinasabi ni Sara Duterte na walang kwenta ito. Eto may nagsabi niyan mga kababayan, nagrereklamo na ngayon ang mga business sector. Sa dinami-rami ng piniprepare kong topics, so dito ko na lang banggitin ko, di ko ma-discuss, nagrereklamo ng mga associations ng mga negosyante sa Pilipinas. Ano ang demand nila? Heads will roll. Kailangan may gumulong na ulo, hindi naman literal. Kailangan may makulong, may maparusahan na kurakot. Bakit? Umaaray ang mga negosyante sa Pilipinas, humihina ang negosyo nila, bumabagsak ang tourism, bulok pa naman ang public transport. Right? Nakaka-apekto sa negosyo yan. Traffic, pollution, right? Kabawasan sa consumers, yung purchasing power ng mga Pilipino mahina, ibig sabihin hindi mo kayang bumili dahil pagkakasyahin mo na lang ang pera mo. So ang mga negosyante nagkakandalugi-lugi. I've seen businesses, mga kababayan, na ang ganda ng negosyo nila in the Philippines, pero flop. May mga investors na nag-try magtagal sa Pilipinas for 1 year, nagsipag-alisan, lumipat in Thailand. Dahil despite na masarap namang tumira at magnegosyo sa Pilipinas, dahil masarap namang kaibigan ang mga Pilipino, ang mga negosyo nila hindi kumikita dahil din sa bureaucracy, corruption, at sa hina rin ng kakayahan ng mga Pilipinong bumili ng produkto nila. So, kung wala kayong mapaparusahan, ay talagang mababatikos kayo, Auntie Claire. At aray kayo, nasasaktan kayo ng bonggang-bongga kapag si VP Sara ang nagsasalita. Paano? Truth hurts. Masakit makarinig ng katotohanan. Dahil kahit anong paninira pa ang sabihin sa inyo, kung hindi naman kayo guilty of being inutil, hindi nyo yan iindahin. Huwag na lang tayo lumay, mga kababayan. Again, pinagbintangan ako ni Libag na ako yung double agent at tao ni Tambaloslos, naapektuhan ako? Hindi. Dahil I know for myself na hindi ako tao ng kahit sino man. Kahit sinong politiko. Hindi ako naapektuhan. Dead mythology. One day, ikaw ang mabubuking kung kaninong tao ka. Booking si Libag. Actually, galing na rin mismo sa kanya. Isa siyang Ayminatic. Nagkamali ba ako? Sino ngayon sa amin ng double agent? Di ba aray na aray si Libag? Pansin nyo, away namin ni Libag, siya itong galit na galit, ang lutong magmura. Grabe kung pailalim kung tumira. Kung manira, wag daw akong kausapin. Narinig nyo yan kay Rodi Bulilit. Pati pala si Rodi Bulilit, nasabihan na wag niyong kakausapin si Maui. Yan din ang sinabi niya kay Cathy Binag, kung kani-kanino pang mga Duterte supporters, wag daw akong kausapin. Bakit? Even kay Miss Maharlika, sinabi yan ni Libag. Sabi ni Miss Maharlika, hindi naman ako kinakausap ni Maui. So, kahit hindi kami mag-usap ni Maui, kung kakausapin ko si Maui, bakit? Anong mangyayari? Makukumbinsi ako ni Maui? Kaya biglang tawag sa akin si Miss Maharlika, kumusta ka? Ano nangyayari sa'yo? Kinukuyog ka na, sinisiraan ka na nitong grupo ni Libag. Sabi ko, okay naman ako, kaya ko naman, I can handle things. Itong Libag, nagdrama-drama kasama yung kanyang madam, o yung kanyang kaibigan na yun na, yung akala ko madam nga niya, or financier niya, di ba? Kasi nang lilibre nga ng mga vloggers, yung pala, galing din sa solicit, yung kanyang pinanlilibre sa vloggers.
Oh. Tapos, nagyabang, kaya galit na galit sa akin ng mga yan eh. Nung nag-away kami nung December ni Libag, yun palang, yun palang ginastos para sa aking pagpunta in Hong Kong ay hindi galing doon sa akala ko yung manager ni Libag na grabing manumbat, grabe ako balahuraan at kumampi kay Libag. Di ba sabi ko may madam-madam yan? Tumiklop sa akin ah. Mm. Grabe ako lait-laitin. Yung pala, yung ano bang ginastos siya sa amin? Pagkain lang naman. Nilibre lang naman niya kami ng pagkain tsaka inom-inom sa bar. Yung pala galing kay Miss Maharlika. Kaya di ba sinisingil ko si Libag? Akin ang 5K ko. Si Miss Maharlika pala yung sumagot para sa pagkain namin sa pag-Hong Kong eh. Pati din daw yung aming yung airfare. Oh. So kung wala kayong ginagawang kalokohan, hindi kayo maaapektuhan. Sa away namin ni Libag, ay nag-iyak-iyak pa yun siya sa live niya, di ba? Nag-iyak-iyak siya. Pinagbumura ko ng malutong. And now tumahimik siya sa pagbati ko sa akin. Bakit? Nababatikos pa ba ako ng demonyang yan? Anyway, kaawa-awa ang mga taong parte ng gobyerno. Victim, playing victim, right? Logical fallacies. Appeal to emotions, Auntie Claire. Kaawa-awa ang mga taong parte ng gobyerno pero hindi nakakatulong sa gobyerno at sa bayan. Kaawa-awa ang taong naturingang public servant. Pathetic daw si VP Sara. Pero puro haka-haka lang ang sinasabi para makapanira sa gobyerno. Ani Castro. Kaugnay naman sa pag-question ni VP Sara sa pamamaraan ng ICI sa kanyang investigasyon sa maanumalyang flood control, sagot ni Castro, ano ba ang alam ng Vice Presidente sa pag-present ng mga tunay na ebidensya, abogadang katulad mo, Gaga? At hindi mga peke at gawa-gawa lang. Ang mga tahi-tahi niyang kwento ay walang halaga. Ay, ba't kayo apektado kung walang kwenta mga pinagsasabi ni VP Sara? Hindi na dapat intindihin pa. Huwag daw pansinin si VP. Parang tonong Libag rin. Huwag niyong kausapin si Maui. Kaya naman, huwag niyong pansinin si Sara Duterte. Mukhang magkauri Matatandaan nung Sabado, October 18, ang banata ng pangalawang Pangulo. May ganito si VP Sara. Ng banata ng pangalawang Pangulo ang ICI at iginiit na tila ang ICI umano ang gumagawa ng kwento ng korupsyon na ipapasa lamang daw sa taong bayan. Nagbukas sila ng ICI para kung ano man yung investigation ng ICI, yun na yung official na kwento ng nangyaring korupsyon. At yun ang i-feed nila sa tao at sasabihin nila na yun yung kwento at ito yung mga kailangan nating gawin, mga responsable. Sabi ni VP Sara daw sa media, hirit pa ng Vice Presidente that, ikaw na mayaman, ano ba yan? Hindi mo ma-dispute, hindi mo, itong writer naman ng balita, PHO, hindi mo dispute, hindi mo na makonta yung results dahil sasabihin nila, hindi, legitimate yan. Ang tanong, may kinatatakot, sabi na Auntie Claire, ang tanong, may kinatatakutan ba siyang mabunyag sa ginagawang pag-imbestiga, kaya't pilit niyang sinisiraan ang integridad ng ICI? Ganon? So, ang dating pala mga kababayan, sinisiraan ni VP Sara ang reputasyon ng bagong tayong commission na another babudgetan na naman ang pera ng taong bayan. Pero ang tanong, will heads roll? ICI. May matatagpas baga ang leeg. Hindi naman literal. Pero may mapapakulong ba kayo? Tumanda na nga ang itsura ni Vince Dizon, mukhang wala pa kayo napapakulong ngayon na umiimik si VP Sara, sasabihin, sinisiraan lang niya yan kasi natatakot siya na kapag nag-imbestiga ang ICI at nalaman yung kanyang mga corruption sa Davao at sa DepEd at kung saan-saan pa sira na ang reputasyon at hindi na paniniwalaan. Ang tanong ko sa inyo mga kababayan, sino ang maraming sikreto? Si VP Sara o si Marcos Jr.? Pa-comment po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.